Sure po ba kayo dito? Sure po ba to na legit ba to na transaction? Ayan. Baka i-post ako dyan ng walang dahilanan to. Tapos ito yung Teka lang tol, baka motor. mahirap yung ganyan. Baka mamaya yan. Ngayon, talagang talamak na yung pang-i-scam, pangbubudol, at kung ano-ano pa. Kung ano-ano pang panloloko. Nung mga nakaraan, na-scam yung customer ko or yung nabook ko sa Lalamove. Laking abala yung nadulot nung pang-i-scam na yon. Naging perwisyo yung buong araw na yon. Ikikwento ko ng kaunti lang. At para magkaroon na rin kayo ng idea kung paano makakaiwas, ano nangyayari yung mga ganitong scam. Panahon ngayon, talagang talamak na yung scam, pangbubudol, at kung ano-ano pa, ano pang panloloko. Itong araw na to ay naghahanap ako ng biyahe papuntang Sariaya. Dahil papunta ako ng Sariaya, Quezon. So maaga pa lang, nag-aabang na ako. Naghahanap ako ng pwedeng may sabay. O mga 9, may nakuha akong pooling. Isang maliit na sofa papunta sa Muntinlupa. Tapos nag-aabang-abang pa rin ako hanggang tanghali. May nakuha ako papunta namang Kalawan, Laguna. Okay na, sabi ko okay na yun, dalawa. Abot din siya ng mga 3,000, mga 2,500. Pinuntahan ko yung una, yung sofa. Na-pick up ko na sa may Cainta banda, Pasig, ganyan, doon sa area. Tapos tinawagan ko na yung nag-book ng motor daw ang isasakay niya. Tinanong ko kung ano to sir, sa inyo ba to, bayad na ba to, ganon. Sabi niya hindi pa po, kung pwede pa-check na rin po yung motor kasi babayaran ko pagka naisampa na, naikarga na yung motor sa sasakyan, sa Lalamove. Tsaka doon ko pa lang gagawin yung transaksyon na pagbayad. Tapos pa-check na rin sir kung okay ba yung motor, kung umaandar, kung okay ba yung mga papel. Ganon. So actually, pag ganito yung mga booking, medyo umiiwas na talaga ako dahil ilang beses na akong napiperwisyo ng mga ganitong booking, yung nagpapabili. Hindi naman abono na ikaw magbabayad dun sa pagbili, pero yung part na i-check pa yung motor, tapos saksyon pa sila na pagbayad, nagugugol ng malaking oras yun eh. So yun na nga, kausap kami, sabi ko sige sir, check ko, wag nyo munang isend yung GCash kung hindi pa ako nagsasabi na go, isend nyo na. Syempre para sa akin, para iwas aberya, ma-double check ko rin at ma-secure ko rin kung legit ba lahat. Nag-chat na ako, nag-message na ako dun sa nag-book na, sir, papunta na ako sa
pipick upin ko na yung motor. Ano pong update? Bigla siyang nag-chat na, "Sir, na sampan na ba yung motor?" Sabi ko, "Hindi pa, sir." Kasi nag-chat sa akin na i-send ko na daw yung GCash. Dumating na daw kayo, na isampa na daw yung motor. So doon pa lang, nagduda na ako. Sabi ko, mukhang to ah. Sabi ko, "Sir, hindi pa. Huwag muna kayo mag-send. Hintayin nyo yung tawag ko talaga mismo or video call ko. I-send nyo na lang sa akin yung Facebook nyo para sure usap tayo sa Facebook." Kung ganun ka-effort yung ginawa ko para ma-secure na wala talagang mangyayaring kalokohan o scam. Pagdating ko dun sa nakapin na tinawagan ko na yung seller, yung nagbebenta ng motor. "Sir, dito na po ako sa pin location. Ako po yung kukuha ng motor." Sabi niya, "Sir, mali yung yung naipin dyan bibili. Dito po yan sa may So, sa Cainta yun, sa may bayan, sa bayan ng Cainta. Effort pang sumiksik ako dun sa mga eskinita doon sa Cainta. Tapos hindi pala doon, late na sinabi sa akin. So another strike na yun. Nagduda na ako ulit. Iba yung nakapin. Okay sir, send nyo yung location, yung specific na address para makita ko sa Google Maps o sa Waze. So sinend niya along C6, boundary na ng Taytay Pasig. So doon, malayo yung nakapin. Pagdating ko doon, so nakita na niya ako. Nagkita kami. Nakita ko rin yung motor, nakalabas na. Eh di usap-usap na kami. Ganon. Sabi ko, magkano nyo ba binenta to sir? Ganyan. So maraming mga kung ano-anong usap. Siyempre, para magmukha siyang legit. Tapos yung itsura niya, hindi mo pagkakamalan na Tapos medyo may postura pa siyang nakisig. At medyo yung pananalita niya may mga nagsasabi siya ng mga about sa trabaho niya. Parang pinapakita niya nasa serbisyo siya na pulis o kaya militar. Ipapakita ko yung video dito na nag-video ko onte para konting proof lang. Pero i-blurred ko na lang, tatakpan ko na lang yung mukha niya para sa seguridad niya. Kasi at the end of the day, napag-usapan lang nila. Mahirap magpa-rest number sa number. Ito sir. Okay lang sir ah. Ayan. Baka i-post ako dyan ng walang dahilanan to. Tapos ito yung Teka lang tol, motor. hirap yung ganyan. Baka mamaya Di pa sir. So sige sir, mukha namang legit kasi mukha siyang mukha siyang sundalo o kaya pulis. Sige sir, send yun na. Tapos yung time na yun na pag-send, sinend sa akin yung screenshot na nasend na yung pera doon sa Lalamove app. Tapos biglang parang talaga parang totoo talaga yung yung mga niya parang lamang sanay na. Sabi niya na, "Wala sir, ito yung ko, GCash ko. Walang pumasok." Tapos nung tiningnan ko, iba yung pangalan. Tapos iba din yung pangalan na sinend na GCash. Tapos tiningnan ko yung Facebook. Sabi ko, "Sir, patingin nga nung Facebook nyo na nakapag-uusap kayo." Iba yung account, yung profile at yung pangalan nung pinakita nung scammer. Tapos iba din yung pinakita na account ng pangalan nung itong nag-book sa akin. So para sa akin, naisip ko parang may ibang tao na gumagamit, magmi-middleman sa kanila, na nagchat-chat sa kanya, tapos nagchat-chat doon sa seller, nagmi-middleman, nagbabato-bato lang ng tapos pareha sila na scam. Ganun yung pumasok una sa isip ko. Eh di ayun na, tumatagal na,
humaba na yung oras, madami ng usap-usap, eh syempre nagtatalo na sila, gagalit na siya, ganun-ganon. Kausap ko naman, sabi ko, sige sir, huwag kayong mag-alala, may mga proof ako ng mga video, ganyan-ganyan. Tapos hindi natin tong Lala Move i-cancel para kung sakaling sakaling ipablatter nyo o ihabla nyo o ano man, tutulong ako sa pag-ano nyo. Kinaganda dito sa nag-book, siya palaban talaga, decidido na na maano tong scammer na to, mabigyan ng leksyon o mapuntahan talaga. Sabi niya, pupunta ako dyan sir, maghaharap tayo, alam ko ikaw lang yan, walang ibang tao. Yung sabi niya, medyo bata-bata pa, nasa 20s pa tong itong bumili ng motor. Ako, may lakad ako, kaya sinabi ko sir, hindi ako makapunta ngayon, may lakad kasi ako, kaya yung mga kinuha ko na book ay papunta ng Laguna o kaya Quezon Province, kaya ganito. Pero after nito, pwede ko naman kayong i-meet. Tapos kinausap ko rin itong si scammer. Sabi ko, sige sir, may mga proof din naman ako kung ganyan. Pero magtataka ka, bakit nagagalit din siya kasi wala namang nawala sa kanya. Na rin siya na perwisyo tong tao na to, parang nagre-react siya na gano'n. Tapos siya sa side ko na kung pwede makausap ko rin siya kapag kung nagkaroon ng problema, kung pwede kunin din daw niya yung number ko at yung Facebook ko. Sabi ko sir, sige, walang problema sir, binigay ko yung Facebook account ko, yung mga contacts ko, ganyan. Sige sir, usap tayo after nito, kailangan ko lang may deliver kasi may sofa na ako, tapos kailangan ko pumunta ng Sariaya. So natapos to siguro mga alas 2 na ng hapon. Tapos nagrereklamo na yung naisabay ko na sofa, hinahanap na. Nangyari nung araw na yon na naging permission na talaga, naghanap na lang ako ng kung anumang booking sa Laguna at nakuha ko pa Pakil Laguna ata yun. So parang umikot pa tuloy ako, mga frozen meat. At alas 5 ko na siya na-book. Naabutan na ako ng rush hour. Na-deliver ko yung sa Muntinlupa ng mga alas 7 yung sopa. Tapos umabot ako ng alas 10 ng gabi dun sa Pakil Laguna. Na-deliver yung frozen. Tapos nakadating ako ng Sariaya, Quezon mga alas 2 na ng madaling araw. So ganun yung perwisyo na naidulot ng mga scammer na yan. Kaya gigigil ka talaga, masisira talaga yung buong araw mo, mauubos yung pasensya mo, mauubos yung araw mo sa mga ganyang kalokohan ng mga scammer. Pati ikaw apektado nang-scam sila ng tao, nakaperwisyo sila ng tao, tapos gumagamit pa sila ng iba, parang middleman, katulad nitong mga delivery app na mapiperwisyo din nila. Kaya ganun na lang yung galit ko sa mga scammer at mga nambubulo at sa mga politiko na scammer. Visit yung gobyerno natin ngayon, di ba? Alam niyo naman yun kung ano nangyayari ngayon. So yun, bumalik tayo dun sa mga scammer. So meron din pang isa na nilabas o binalita na mismo sa ABS-CBN, kung napanood niyo yun, ABS or GMA, na bumili din ng motor. Ang style naman nila, pag nag-meet up yung mismo bibili na ipag-meet up, hold upin nila. So yun din yung isang pang scam o pang bubudol. Kaya medyo ingat-ingat talaga kayo, maging matalas talaga yung pag-iisip nyo pagdating sa mga ganyan. Yun, na-report naman nila, buti hindi sila nasaktan, gawan pa nila ng paraan, kaya nahuli yung mga yung mga nang hold up sa kanila. So yung nang hold up, kasabwat lang din pala nung mga syempre hindi naman malalaman ng mga hold upper kung may dala silang malaking pera, di ba? So yun, yun na nga, ganun kalaki ang perwisyo ng naidudulot
kapag ka sa scam. Siguro naka-encounter ako ng mga scammer naka-tatlo na. Yung iba nakakausap ko na i-scam na sila bago ko para puntahan yung mga motor ganyan. Kadalasan mga nakikita ko sa Laguna talaga ganyan. Ewan ko ba bakit? Parang meron siguro silang mga group chat o page dyan na nagbebenta tapos madami scammer. So marami talagang mga ganun. Kasi kadalasan na kinukuha ko na book pa Laguna, pa Quezon Province or sa likod ng Rizal dyan. Gusto ko kasi bumiyahe dyan province vibes. So yun nga ang ginagawa ng scammer, iba yung binibigay niyang number doon sa bumibili ng motor. Tapos iba din yung app na kumakausap doon or yung Facebook account. Tapos iba din yung Facebook account na nakikita sa phone niya. Alauna nahuli at umamin din yung scammer na yun. Alas 12 nakarating yung yung buyer, yung na-scam. Buti talagang desidido yung yung na-scam na puntahan at ireklamo talaga siya, hanapin talaga. Ayun, madaling araw na daw sila nakauwi nun at nakuha naman nila yung motor, na-areglo yung kinalabasan. Umamin yung scammer dahil kinausap siya sa barangay. Areglo na lang yung kinalabasan. Kaya madidismaya ka din dahil dumadami sila. Dami nilang na-scam. Pagka nahuli sila, yun, areglo na lang yung nangyayari. Kaya para sa kanila, okay lang dahil nakakalusot naman sila. Kaya dapat na bibigyan talaga ng sample tong mga to o kaya merong magawa ngayon na batas na ikakaso talaga sa kanila, na matinding kaso na matatakot na talaga silang gumawa ng mga kalokohan. Tapos yung mga naperwisyo tapos nadamay din, so wala din, diba? Wala ka rin makukuha, wala kang mapapala. Kaya talagang perwisyo talaga yung nagagawa nito mga scammer na to. Tingnan mo, nag-effort pa yung pumunta, lumuwas. Paano kung napakalayo talaga nung at hindi makakapunta dito sa Manila? Wala na lang, thank you na lang yun. Talagang may scam siya ng 10,000, 15,000, ganyan. Yun nga, talamak ang mga kalokohan sa Pilipinas. Talamak ang scammer. Ginagawa nilang hanap buhay yung pangi-scam. Araw-araw nilang ginagawa yan. So mayroon pa dito mga fake booking sa Lalamove. So medyo okay lang yung fake booking Ang gawin mo lang doon, pag may nakuha ka na book, tawagan mo, i-confirm mo talaga agad. So pag 30 minutes hindi talaga nag-reply, hindi sumagot, so yun, wag mo nang puntahan. Wag mo nang effortan na puntahan. Tawagan mo muna, wag mo munang puntahan. Ganun ang gagawin mo pagka may nakuha ka na booking. Kasi mamaya pagpunta mo doon, sayang yung pagpunta mo, di ba? Fake booking pala. Tapos meron din dito sa Lalamove app na yung mga nagpapaabono, pabili, ganyan. So marami dyan. Siguro sa motor medyo pwede pa yun madami yun okay lang, maliliit lang yung presyo. Pero kasi dito sa talaga 20,000, 15,000, may mga ganun. Minsan naman may mga 4,000 lang, 5. So yun yung mga nabibiktima. Marami nabibiktima niyan, halos baguhan pa. Yung mga bago pa lang na naglalamove. Akala nila normal lang yun. Maayos kausap, maganda kausap, bibigyan ka pa daw ng tip. Yan. Pero yun pala, scam na yun. Pagbigay mo nung pera, wala na, hindi ka na re-replyan nun. So maraming iba-ibang klaseng paabono na ginagawa sa mga nagbo-book sa Lalamove. So yun, sana maging matalas ang inyong pag-iisip at hindi din kayo ma-scam. Salamat po sa panonood. Laging tandaan, every delivery there's a new discovery. Ayun, see you po sa next vlog.